Naniniwala ba kayo na ang pinakamaliit na bagay, isang ID badge, isang ballpen, o isang simpleng charger, ay pwedeng maging mitya ng pambansang panganib? Isipin niyo ito, isang delegasyon ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, pagkatapos ng isang serye ng high-level meeting sa Beijing, ay biglang nagtapo ng lahat ng kanilang gamit sa basurahan bago pa man makatapak sa hagdan ng kanilang eroplano. Hindi ito eksena sa isang James Bond movie, mga kababayan. Hindi rin ito script mula sa isang Hollywood spy thriller. Ito ay totoong nangyari sa delegasyon ng Estados Unidos sa ilalim ng Administrasyong Trump matapos ang kanilang opisyal na pagbisita sa China. Ayon sa mga nakasaksi, kabilang na ang isang reporter mula sa New York Post, ang mga opisyal ng Amerika ay tila nandidiri o takot na takot sa mga gamit na ibinigay sa kanila ng kanilang mga host. Bakit nga ba kailangang itapon pati ang mga simpleng delegation badges at burner phones? Mayroon bang itinatagong teknolohiya ang China na kinatatakutan ng Secret Service at ng CIA? Ngayon, hihimayin natin ng malalim ang kwento sa likod ng balitang ito. Tatalakayin natin ang konsepto ng Technical Surveillance Countermeasures at kung bakit ang simpleng pagtatapon ng basura sa tarmac ay isang seryosong mensahe ng geopolitical distrust. At higit sa lahat, tatanungin natin, tayong mga Pilipino, na madalas gumamit ng mga teknolohiyang galing sa China, dapat ba tayong kabahan? Ayon sa ulat ni Benny Johnson ng New York Post, na kasama sa press pool noon, ang senaryo ay kakaiba at medyo nakakagulat para sa mga hindi sanay sa protocol ng intelligence. Habang ang Air Force One ay nakaparada sa Beijing Capital International Airport, handa nang bumalik sa Washington, isang kakaibang ritual ang naganap sa paanan ng hagdan ng eroplano. Habang papalapit ang mga miyembro ng delegasyon, mga diplomat, security detail, at staff sa aircraft stairs, hindi sila diretso sa pag-akyat. Sa halip, mayroong isang malaking plastik na basurahan na nakalagay sa tabi. Doon, isa-isa nilang hinubad ang kanilang mga identification badges na ibinigay ng Chinese government. Hindi lang badges, ang mga burner phones, o yung mga temporaryong cellphone na ibinigay sa kanila para gamitin habang nasa loob ng China ay direstong napunta sa basura. Maging ang mga promotional items, mga reg-along tokens, at kahit anong piraso ng papel o electronic device na galing sa kamay ng mga opisyal ng China ay hindi pinayagang makatapak sa loob ng Air Force One. Para sa isang ordinaryong tao, baka isipin nyo na, sayang naman, o baka, sobrang bastos, ng dating nito. Binigyan ka ng regalo, tinapon mo lang sa harap ng host country. Pero sa mundo ng international intelligence at counter-espionage, walang puwang ang hiya o delikadesa. Kung ang nakataya ay ang seguridad ng presidente ng Estados Unidos at ang mga lihim ng estado. Dito tayo papasok sa mas teknikal na aspeto. Bakit ganito katindi ang paranoia ng Amerika pagdating sa mga gamit na galing sa China? Ang sagot ay simple pero nakakatakot, advanced digital espionage. Ang China ay kinikilala ngayon bilang isa sa mga world leaders pagdating sa surveillance technology. Hindi lang sila magaling sa paggawa ng hardware, sila ay eksperto sa pag-embed ng surveillance sa pinakamaliliit na bahagi ng isang gamit. Ang problema sa burner phones, ang mga burner phones na ibinibigay sa mga bisita ay madalas na pinaghihinalaang mayroong hardware-level implants. Hindi lang ito basta software o virus na pwede mong i-delete. Minsan, ang mismong chip ng phone ay binago para magpadala ng signal sa isang remote server. Kahit naka-off ang phone, pwedeng manatiling aktibo ang microphone nito. Ang tawag dito ay roving bug. Kung naisama ito sa loob ng Air Force One, baka naging listening device, ito na nakakarinig sa mga sensitibong usapan ng presidente at ng kanyang mga general habang nasa himpapawid. Ang Trojan badges, baka isipin nyo, badge lang yan, plastic at papel. Pero sa modernong panahon, ang mga ID badges ay mayroong RFID, Radio Frequency Identification, o NFC, Near Field Communication, chips. Sa mata ng US Secret Service, ang isang ID badge mula sa China ay hindi lang pagkakakilanlan, ito ay isang beacon. Pwedeng gamitin ang chip na ito para i-track ang eksaktong lokasyon ng isang tao sa loob ng isang gusali o eroplano. Higit pa rito, may mga ulat na ang maliliit na chip na ito ay pwedeng mag-trigger ng malware sa ibang devices kapag itinabi mo ang badge sa iyong personal na laptop o phone. Compromised tokens, kahit ang mga simpleng USB drives, power banks,
o pati electronic na relo na ibinibigay bilang regalo ay itinuturing na poison gifts. Sa kasaysayan ng espionage, maraming beses nang ginamit ang mga gifted devices para makapasok sa mga air-gapped systems o yung mga computer na hindi konektado sa internet. Kailangang nating intindihin na ang Air Force One ay hindi lang isang transport plane. Ito ay isang lumilipad na White House at isang Situation Room. Puno ito ng mga pinakasensitibong communications equipment sa buong mundo. Mayroon itong kakayahang mag-utos ng nuclear strike habang nasa himpapawid. Dahil dito, ang loob ng eroplanong ito ay itinuturing na isang SCIF o Sensitive Compartmented Information Facility. Ang bawat screw, bawat wire, at bawat signal sa loob ay dapat kontrolado. Ang pagpapasok ng kahit isang bagay na galing sa isang adversary nation, tulad ng China ay katumbas ng pagbubukas ng pinto para sa isang magnanakaw. Ang protocol ay malinaw, kapag lumabas ka ng SCIF at pumunta sa untrusted environment, gaya ng Beijing, ang lahat ng nakuha mo doon ay kontaminado. Hindi ito pwedeng bumalik sa clean zone. Ang insidenteng ito sa tarmac ay hindi hiwalay sa mas malaking labanan ng dalawang higanti. Ang teknolohiya ay ang bagong battlefield. Naalala niyo ba ang issue sa Huawei? Ang pagban ng Amerika sa mga 5G equipment ng Huawei ay base sa parehong takot na ang mga backdoor sa hardware ay pwedeng gamitin ng Chinese Communist Party, CCP, para mag-espya. May tinatawag tayong supply chain attack. Ito ay kapag ang isang bansa ay naglalagay ng surveillance tool sa mismong manufacturing process pa lang. Dahil halos lahat ng gadget sa mundo ay ginagawa sa China, ang Amerika ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Pero kung sila mismo ang direktang binigyan ng gamit ng mga Chinese officials, asahan mo na ang security level niyan ay red alert. Ngayon, balik tayo sa ating bansa. Bakit ito mahalaga sa atin dito sa Pilipinas? Mga kababayan, aminin natin, tayo ay isang bansang mahilig sa cheap tech. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking market ng mga murang smartphones, CCTV cameras, at office equipment na gawang China. Sa katunayan, maraming sangay ng ating gobyerno ang gumagamit ng mga sistemang ito dahil sa kakulangan ng budget. Pero kung ang Amerika, na may bilyon-bilyong dolyar na budget para sa cybersecurity, na may pinakamagaling na mga hacker at intelligence agents, ay ganito katindi ang takot at pag-iingat, tayo pa kaya? Isipin niyo ang ating sitwasyon sa West Philippine Sea. Habang may tensyon sa dagat, mayroon din bang tensyon sa ating mga network? Sa mga nakaraang diskusyon natin dito sa Malaya, madalas nating pag-usapan ang mga barko at armas. Sinasabi ng marami sa inyo na mas kampante kayo sa gawang Japan, South Korea, o Amerika dahil sa subok na kalidad at mas malapit na ugnayan sa seguridad. Ang ginawang ito ng delegasyon ni Trump ay isang malakas na paalala na sa modernong panahon, ang giyera ay hindi na lang sa dagat o sa lupa, ito ay nasa loob na rin ng ating mga bulsa. Cyber sovereignty, dapat ba tayong maging praning? May mga magsasabi na, owa naman ang Amerika, na baka naman, showbiz, lang o drama para hiyain ang China. Pero sa mundo ng cybersecurity, ang pagiging praning ay isang virtue. Sa Pilipinas, nakita natin ang mga serye ng hakang sa mga website ng gobyerno, mula sa PhilHealth hanggang sa mismong website ng ating mga mambabatas. Ito ay patunay na mahina ang ating digital defense. Kung ang mga simpleng hacker ay nakakapasok, paano pa kaya ang mga state-sponsored actors na may unlimited resources? Ang tanong ng marami, ano naman ang makukuha nila sa cellphone ko? Hindi naman ako opisyal ng gobyerno. Mali ang pananaw na yan. Ang surveillance ay hindi lang para sa mga big fish. Ginagamit ang data ng masa para sa social engineering, para kontrolin ang naratibo sa social media, at para malaman ang pulso ng bayan na pwedeng gamitin sa psychological warfare. Ang iyong phone ay isang sensor. Kung libu-libong Pilipino ang may compromised na apps o hardware, ang kabuuan ng bansa ay nagiging isang bukas na libro para sa mga dayuhan. Ang mensaheng ipinadala ng Amerika sa pagtatapon ng mga gamit na iyon ay simple at direkta, hindi namin kayo pinagkakatiwalaan. Isa itong statement ng distrust na nagpapakita ng lumalalang lamat sa relasyon ng dalawang superpower. Ipinapakita nito na sa mata ng Amerika, ang bawat pakikipag-ugnayan sa China ay isang banta. Hindi ito tungkol sa rasismo, kundi tungkol sa systemic rivalry.
Ang dalawang bansa ay may magkaibang pananaw sa internet freedom, data privacy, at state control. Para sa atin sa Malaya, dapat nating itanong sa ating mga leader, sa gitna ng ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, sapat ba ang proteksyon ng ating mga government officials? Mayroon din ba tayong trash bin protocol bago pumasok sa Malacanang o sa mga kampo ng AFP? O baka naman tinatanggap natin ang lahat ng donasyon nang walang masusing pagsusuri? Sa huli, ang seguridad ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng malalakas na kanyan, missile system, o mabilis na jet fighters. Bagamat mahalaga ang mga yan, sa 21st century, ang seguridad ay tungkol din sa pagiging matalino sa mga bagay na ating tinatanggap, ginagamit, at pinapapasok sa ating mga tahanan at opisina. Ang pagtatapon ng delegasyon ni Trump sa mga regalo ng China ay isang aral sa pagiging mapagmatsyag. Ito ay isang paalala na sa larangan ng geopolitics, walang free lunch. Ang bawat libreng gadget o ID badge ay pwedeng may kapalit na impormasyon na mas mahal pa sa ginto. Dapat nating simulan ng kultura ng cybersecurity awareness. Hindi kailangang maging henyo sa computer, sapat na ang pagiging mapanuri. Huwag basta-basta mag-download ng apps, mag-ingat sa mga public wifi, at isipin ng 2 beses kung ang murang tech na binili mo ay hindi ba nagbabayad sa pamamagitan ng iyong personal na data. Kayo, mga bossing, mga kababayan, ano ang tingin nyo sa ginawang ito ng Amerika? O walang ba sila at insulto ito sa host country, o talagang tama lang na maging praning tayo sa panahon ngayon? Naniniwala ba kayo na ang mga kagamitan sa ating paligid, mula sa smart TV hanggang sa iyong smartphone, ay posibleng ginagamit na para sa surveillance ng ibang bansa? Anong mga brand ng gadgets ang mas pinagkakatiwalaan nyo pagdating sa privacy? At sa tingin nyo, handa na ba ang Pilipinas na protektahan ang ating digital borders, gaya ng pagtatangka nating protektahan ang ating mga isla? E-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil gusto nating marinig ang boses ng bawat Pilipino. Ang inyong opinyon ay mahalaga sa pagbuo ng isang mas matalino at mapagmatsyag na bansa. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mamulat sa realidad ng modernong espionage at cybersecurity. Hanggang sa muli, ito ang Malaya, ang inyong katuwang sa paghimay ng mga balitang mahalaga sa ating bayan at sa ating kinabukasan. Matulog tayong dilat, dahil sa mundong ito, ang seguridad ay hindi lang pribilehiyo, ito ay responsibilidad nating lahat. Mabuhay ang Pilipinas!